tago pa rin, paiwas-iwas. Dahil up to now, hinahanap talaga ako ng tropa ni Senator De Lima para bumaliktad. Na-surprise ba kayo na dalawa ng testigo laban kay Senator Laila De Lima ang nagpahayag na pag-atras sa kanilang testimonya, sir? Actually, 3 na silang bumaliktad eh. Tatlo, okay. 3 na sila. Anong masasabi niyo doon, sir? Well, actually yan para sa akin kasi, at ito naman talagang katotohanan. At kahit sinong tao naman na testigo, malagay sa katayuan namin, ganun, kung mahina-hina ang paninindigan mo, talaga ganun mangyayari, na-atras ka. Paano yan kasi? Pinabayaan kasi sila ng pinabayaan kami ng Department of Justice na ang pangako sa amin noon before kami magtestigo, kami susuportahan, isisecure nila yung safety namin including our family, at kung ano yung kahilingan pa namin para sa kaligtasan namin, kanilang ibibigay daw kaagad. Pero so far, magsi 6 years na kaming mga nagtitiis. Nising ko, wala naman sila na itutulong sa amin. Lumapit na rin ako sa Department of Justice para humingi ng tulong. Ang problema, tinalikuran din nila ako. Wala. Kumbaga sa hindi sila makakatulong sa aming mga testigo. Contrary, yung nasa batas na dapat ang isang testigo ay sinusuportahan ng gobyerno. Isisecure ka, including your family. Ang kaso, after na na-utilize kaming as witness, pinabayaan na kami. And aside from that, sila pa nagagalit pa sila sa amin. Marami pa silang nasasabi sa aming mga testigo. Saan mo dadalhin ng mga testigo pag ganyan? At this is a bad precedence. Sino pa magtitestigo in favor of the government kung ganitong gagawin palagi ng Department of Justice? Ano yung nararamdaman mo ngayon? Gusto mo na rin bumaligtad? Itigil na pagtestigo mo? Paano ba, sir? Ako, kahit anong mangyari, hindi ako babaliktad. Kasi, ang paninindigan ko, kahit man hindi ako sinuportahan, hindi nila ako sinecure, kung ano yung nasabi ko, na-testify ko sa korte, yun ang paninindigan ko, kahit anong mangyari, tatayuan ko yan. Palagay niyo, sir, saan papunta ang kaso ni Senator Laila De Lima? Well, kung tuloy-tuloy ang paglilitis, palagay ko naman magkakaroon ng convictions. Saka isa pa, sana naman wag nang madagdagan yung mga witnesses na umuurong, kasi the more na nadadagdagan yung mga witnesses na umuurong, humihina lalo ang kaso. So nakakapanghinayang kasi 6 years na kami nagtitiis . Sa pagpapalit ng administrasyon, sir, palagay mo ba ay makakalaya na rin si Senator Laila De Lima or mababaliwala na rin yung mga pinaghirapan niya? Sa tingin ko naman, dahil drug cases yan hindi mapapalaya. Sa tingin ko, hindi mapapalaya. Wag lang uurong ang mga testigo. Marami pong humihiling sa international community na palayaan na po. Well, kasi hinihiling nila kasi hindi nila alam yung gravity ng offense committed nung ni Senator De Lima. Hindi nila alam . Saka isa pa, marami rin nagbabas sa aming mga testigo. Sabi nila walang ebidensya. Paano nila sabing walang ebidensya? Kami nga ang nakakita, kami mismong testigo. Wala naman sila noon doon, yung mga nagbabas. During the time na gumagawa sila ng krimen. Kami ang nakakita, naka-witness. Kaya alam namin kung gaano kabigat ang ebidensya laban kay Senator De Lima. Ngayon, sir, nagsibaliktad na nga yung tatlo. Kamo, paano yun, sir? Paano yun mangyayari, yung bigat ng mga ebidensya ninyo? Well, tatlo, naman yan Mayroon pa naman natitirang 2 kaso sa tingin ko naman, hindi masyadong nakakaapekto yung pagbaliktad ng 3 testigo. Ikaw, sir, ba't ka muling lumabas, sir? Lumabas ako para gusto kong ipaabot sa susunod na administrasyon, lalong-lalo na sa papalit kay Secretary Guevara na si Secretary Boying Rimulya, nasama, baguhin nila at itama nila yung sistemang nangyayari ngayon. Parang sa ganun, hindi na ito maulit-uli na mayroong mga government witness na umaatras. Sa mga kapwa mo testigo, sir? Sa mga kapwa mo po testigo? Sa mga kapwa ko testigo, sana manatili tayo kung anong tinestify natin sa korte, panindigan natin kahit anong mangyari. Huwag tayo magpapadala sa suhol, huwag tayo magpapadala sa pananakot. Panindigan natin kasi sa tama tayo, at alam ko rin at nararamdaman ko rin na itong susunod na administrasyon, siguro naman bibigyan nila ng pansin yung mga hinanaing namin mga testigo. Sabi mo, sir, nagtatago ka. Kaya ko nasa
Witness protection program ka pa, sir. Hindi ako nagpakasakop sa witness protection program because nung una pa lang duda na ako. Ayoko magkamali. At mas alam ko kung saan ako secure. Dahil siyempre dati akong pulis, alam ko kung paano ko isi-secure ang sarili ko. Sabi, sir, may offer daw sa'yo yung kabilang kampo. Paano ba yun, sir? Actually, maraming nakikipag-usap na sa akin para ako'y bumalitad lalo na nung bago mag-election at lalo na ito after the election. May mga nakikiusap din sa akin. Yung iba nga, mga kaibigan ko pa, nakikiusap sa akin na kumare. Bumalitad na lang daw ako. Meron naman daw akong reward sa pagbalitad ko. Sabi ko, hindi ko kayang gawin yan. Dahil meron akong, kung yung iba ka ako bumalitad, ako hindi, dahil ako may sarili akong paninindigan. Anong panawagan mo, sir, sa DOJ? Ang panawagan ko sa DOJ ngayon, dahil nandiyan pa rin si Secretary Guevara, sana Mr. Secretary, dapat sana, gawin mo yung trabaho mo. Dapat yan, tingnan mo yung kahilingan, yung mga karaingan namin mga testigo, hindi yung pinababayaan mo, porque ba hindi ka affected kung mapatay kami. Madisgrasya ang pamilya namin dahil sa pagtitistigo namin. Bakit? Apektado ka? Hindi ka kasi apektado kaya binabaliwala mo kami. Ako talaga, nagagalit ako sa kanya dahil pabaya siya. Hindi niya ginagawa yung trabaho niya. Parang hindi siya tao. Bakit palagay niya sa amin? Hindi kami tao. Wala kaming pamilya. Mag-aanim na taon na kami na ganito. Pero anong ginagawa mo? Bingi ka. Or neither. Baka, alam ko, nakarating na rin kay Presidente Duterte itong hinanaing namin yung una nating interview. Pero alam ko, hinaharang nyo. Siguro, ang parating mo, okay na, pero hindi pa. Kasi hindi naman kami nakakarekta kay Presidente. Pero sana ito isa, panawagan ko na kay Presidente. Mr. President, habang nandyan pa po kayo, tignan nyo po yung nangyayari sa amin. Talaga po, kalunos-lunos na po yung nangyayari sa amin. Nahihirapan na kami, pati pamilya namin. Sirang-sira na yung pamilya namin. Pati ho yung pamilya ng kasama kong mga testigo na sa ISAP, nasa Philippine Marines, pati ho sila napapabayaan. Kung mayroon man po report sa inyo na inaayos na at maayos ng patakbo ng DOJ sa aming mga witness, hindi ho totoo yun. Hindi totoo. Dahil ako mismo ang nagsasabi sa inyo, pinabayaan kami. Thank you, sir.